Ang claim po ng Toyota ay kaya daw po nito na mag 456 kilometers cruising range. Pero alam naman po natin, palaging sobra yan sinasabi ng mga car companies. Kahit sa fuel consumption, palaging magkaiba yung expectation sa reality. Marami ang nagsasabi na naiwan na daw ang Toyota pagdating sa EV technology. At marami nga pong nagtataka na bakit daw mas nag-focus pa ang Toyota sa mga hybrid at parang mas pinagtuunan pa nito ng pansin yung hydrogen fuel car nila na Toyota Mirai. Kaya naiwan daw tuloy sila ng BYD na ngayon ay siyang pinakamalakas magbenta ng mga EV tulad ng BYD Sea Lion 6. Pero guys, itong November 7, 2025 ay kinonfirm po ng Toyota Motor Philippines na bago daw po magtapos ang 2025 ay ilo-launch nila ang first ever battery electric vehicle nila na tinatawag nilang Toyota BZ4X. Pero guys, ngayon pa lang pwede na daw kayong magpa-reserve. So mamaya sasabihin ko sa inyo ang presyo niyan kung interesado kayo. Pero pagkwentuhan muna natin kung ano ba ang meron dito sa Toyota BZ4X. Alam nyo guys, medyo nahuli lang dalhin dito sa Pilipinas yung Toyota BZ4X. Kasi sa ibang parte po ng mundo ay available na yan since 2022 pa. Kung saan mas kilala ito sa mas pinaikling pangalan Toyota BZ. Yung pangalan niya po na BZRX, ang meaning po talaga niyan ay hati-hati. Ang ibig sabihin po kasi nung BZ ay Beyond Zero Emissions. Tapos yung R naman, ang ibig sabihin po niyan ay RAV4. Dahil kasing laki po ito ng RAV4. And then yung X naman po, ang ibig sabihin niyan ay crossover. Kasi ito po ay isang compact crossover SUV. Sa Auto Shanghai po ito unang inintroduce noong 2021. Pero noon ay concept car pa lang po ito. Ito po ang unang gawa ng Toyota na gumamit ng tinatawag nilang E-TNGA platform na pinagtulungan nilang i-design ng Subaru. Kaya wag po kayong magtataka kung makakakita kayo nitong BZ4X na binebenta sa Subaru. Kasi available din po ito sa Subaru pero under the name Subaru Solterra. Kung design po ang pag-uusapan, personally ay okay na okay to sa akin. Hindi masyadong intimidating ang looks, hindi katulad ng ibang mga naglalabasang mga EV ngayon na para bang mga sasakyang pangkalawakan. Type ko po yung singkit na headlights nito, yung prominent na black cladding sa mga wheel arch na parang naka-integrate na doon sa front bumper. Tapos nagagandahan din po ako doon sa pagkakadesign nila noong magkarugtong na taillights. Ang dimensions nito guys ay 4,690mm ang haba, 1,860mm naman ang lapad, tapos 1,650mm naman ang taas. And then ang ground clearance po nito ay 200mm. So mas malaki po ito ng konting-konti lang naman kung ikukumpara natin sa RAV4. Naka 20-inch, 5 spokes, light alloy wheels po ito na sinalpakan ng 235/50 series tires. LED ang mga headlights na may auto leveling, meron din po itong DRL at dalawang LED fog lamps sa may front bumper. Auto folding naman po ang power side mirrors nito, tapos meron po itong fixed glass panoramic sunroof. Sa likod naman po nito ay naka-power lift tailgate na pwede mong i-activate gamit lang yung paa mo. At kapag papasok po kayo dyan, syempre keyless entry yan. Simple and medyo minimalist lang yung design sa loob. Pero maraming convenience features. Ang front seats po nito ay parehas na mayroong 8-way power adjustments, pero yung sa driver seat ay mayroong memory. Leather wrap ang steering wheel na maraming pindutan. Kayo na lang mag-figure out kung para saan yung mga pindutan na yan kapag nakabili na kayo. 7-inch naman ang digital na instrument cluster nito na medyo mataas ang pagkaka-mount. Naka-dual zone automatic climate control. Meron din po itong wireless na charger sa may center console. Tapos sa dulo po niyang center console ay may dalawang air vents at mga charging ports para doon sa mga sasakay sa second row. Wala po itong third row seats, hanggang second row lang. Pero syempre, yung mga upuan po nito sa second row ay foldable para kung kailangan nyo ng mas malaking cargo space. Pagdating naman po dun sa infotainment, alam nyo yung unang labas po nito, 12.3 inches lang ang sukat ng screen. Pero yung darating po dito sa Pilipinas, mas malaki, 14 inches. At syempre pa, standard na po dyan yung Apple CarPlay and Android Auto compatibility.
yung mga unang labas po nitong Toyota BZ4X. Sa ibang bansa, 6 lang ang speakers. Pero yung darating po dito sa Pilipinas, 8 ang naka-install na speakers at ang alam ko nga po ay JBL pa. So, pag-usapan naman po natin yung mga safety features nito. Equip po ito nung pinagmamalaki nilang Toyota Sense 3.0. Which includes pre-collision system with pedestrian detection, lane departure alert with steering assist, automatic high beams, full speed range dynamic, radar cruise control, lane tracing assist, road sign assist, at proactive driving assist. Meron din po ito nung hill start, downhill, and auto park assist. Mayroong blind spot monitoring and safe exit warning. 360-degree camera at equipped din po ito ng 7 airbags. Pagdating naman po sa performance, yung mga naunang labas nito sa ibang bansa katulad sa Amerika at sa Europe, available yung front-wheel drive version lang. And meron ding naka-all-wheel drive. Pero ang alam ko po dito sa Pilipinas, ang darating ay yung all-wheel drive version. Hindi ko lang po alam kung magkakaroon din nung front-wheel drive lang na mas pabor dun sa mga takbong pogi lang na ang mas concern ay yung range. Kasi alam nyo guys, kapag single motor lang, halimbawa front-wheel drive lang, syempre mas mahaba po ang range niyan. Mas matagal mauubos yung kuryente ng battery. Kagandahan naman kapag all-wheel drive, mas mabilis tsaka mas malakas yan. Pero mas maiksi naman yung range. Pero kung sakaling magkakaroon po dito ng front-wheel drive version, yan po ay mayroong 201 total system horsepower at 206 Newton meters of torque. Yung naka all-wheel drive setup naman ay hanggang 214 total system horsepower and 336 Newton meters of torque. Ang battery naman po nito ay lithium-ion. Hindi po ito naka-lithium iron phosphate. Ang capacity naman po ng battery nito ay 73.1 kWh na 9.5 hours ang charging time. Ang setup naman po ng suspensions nito ay naka-MacPherson strut sa front, tapos multi-link naman sa likod. Tapos lahat po ng mga gulong niyan ay naka-disc brake na syempre naka-ABS with EBD. Ang claim po ng Toyota ay kaya daw po nito na mag 456 kilometers cruising range. Pero alam naman po natin, palaging sobra yan sinasabi ng mga car companies. Kahit sa fuel consumption, palaging magkaiba yung expectation sa reality. And then, ang presyo naman po nito ay 2,699 pesos. So guys, yan po ang Toyota BZ4X. Ano sa tingin nyo? Kaya ba nitong tapatan or lampasan yung number 1 selling ngayon na SUV mula sa BYD na BYD Sea Lion 6? Ilagay nyo po yung mga opinion nyo sa comment section natin sa baba para mas humaba itong kwentuhan natin. Huwag nyo lang pong kakalimutan mag-like at saka mag-share. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!